Nako, mga sangkay, lalo pong madidiin ata ngayon itong si Atong Ang sa paglitaw na naman daw po, mga sangkay, ng panibagong mga magdidiin o mga testigo. So hello guys, what's up? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. At ayun nga po, mga sangkay, update po tayo tungkol po dito sa pambihirang kaso, no? Na kinakaharap ngayon, mga sangkay. Ito po ay malaking issue talaga, mga sangkay. Kasi nga po, hindi lamang po ito basta isang tao, dalawang tao. Napakarami po nito, 34, at ayon pa po sa report, mas marami pa daw, mga sangkay, yung totoong numero na mga itinumba at inihulog daw po doon sa Taal. At ayon nga po sa mga lumalabas sa balita mula kay General Torre, hindi lamang daw po sa Taal. Ang Taal, mga sangkay, ay posibleng andon yung 34, pero mayroon pong ibang mga part, mga sangkay, na tinutukoy pa. Well, anyway, before we start guys, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.52 million subscribers na. Sa mga gustong mapabilang at laging updated, okay? Dito sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, ito na guys, tingnan po natin. Ayon kasi sa report, bagong testigo lumutang sa kaso ng nawawalaang mga sabongero. So, sino na naman kaya ito, mga sangkay? May mga individual na may nalalaman din sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Ang nagparamdam naman po sa National Police Commission o NAPOLCOM. Ayan na. So, tingnan nyo po yung mga larawan, mga sangkay. Ito ay ilan lamang. Makikita nyo, mga sangkay, mga bata pa po yung iba dito eh. Actually, halos lahat sila, mga sangkay, mga bata pa po ito eh. 'Di ba? Kaya nga po, masyadong seryoso ito. Pag nalutas po ito nila, General Torre, ang lupit na po nila, mga sangkay, kasi matindi ang kalaban nila dito. Marami raw itong mga hawak na impormasyon na inaasahang magpapatibay sa mga revelasyon ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy. Nako. Detalye sa report ni Mar Gabriel. Very interesting yung story, in fact. Yung umabot sa aking feeler. Nako. Very interesting. Bukod kay alias Totoy, may bagong witness daw ang nagpaparamdam ngayon sa National Police Commission. Nako, kasi ganito yan, mga sangkay. Since may lumutang na naglakas ng loob, yung ibang nakakaalam tungkol po dito, mga sangkay, magkakaroon na rin po sila ng kumpiyansa na magsalita. Kasi nakita na po nila na may kakampi na po sila sa gobyerno eh. Hindi po tulad noong nakaraang administrasyon na wala pong may lumitaw kasi alam nilang tagilid sila eh. Tropa kasi sa kabila, mga sangkay eh, nang itinuturo nila. So ngayon, meron po silang lakas ng loob. Kaya nako, yari to. I'm sure hindi lamang po ito isa, dalawa. May mga lalabas pa po dito, mga sangkay, na mga magiging witness. Base sa mga inisyal na impormasyon na nakarating kay NAPOLCOM Vice Chairperson, Attorney Rafael Calinisan, marami rin itong nalalaman sa kaso Nako, ng mga nawawalang sabongero. grabe. Yan po yung mga picture nila. Ang dami po dyan, mga sangkay. Yan po yung frontline ng mga nawawala. Pero marami pa raw po, mga sangkay. O mas marami pa ang bilang kaysa dyan. May sustansya. May sustansya. Nako, may sustansya. Malupit yung sustansya niya. All pieces of information are critical. Kung isipin mo rin, technically, isa pa lang yung talking head eh. Tama. Diba? Eh kung meron pang isang talking head, edi solid. Nako. Ibig sabihin, pag lumabas yun, so lalong madidiin na po dito si Atong Ang. Kasi sabi po dito ni Sir, kung yung isa, solid na nga, how much more kung may lalabas pa pong isa. Tapos tutugma yung kanilang mga, kung ano ang kanilang mga pahayag. Eh di talaga nga namang iyari yan, mga sangkay, talagang mas solido na po yun. Umaasa si Calinisan na matutuloy ang paglapit ng witness sa kanila at makakapagbigay ito ng kanyang affidavit na malaking tulong sa investigasyon.
Yan po yung pamilya, mga sangkay na mga nawawala ng mga kababayan po natin. Kaya nga po, hindi ko alam ba't ganun yung mga, hindi lahat naman ng DDS, no? Pero may mga DDS po talaga na hindi sila natutuwa sa investigasyon na ito. Hindi ko alam, mga sangkay, kung wala ba sila mga puso o sadyang kinain na sila ng sistema ng politika. Kasi naiinis din sila kasi sa tanong pa lang na bakit walang ginawa noon si PRRD about dito, parang nanlulumo na po sila kasi totoo din, mga sangkay. Yun din nga yung tanong ko eh. Bakit parang, kasi kung may ginawa, may search na po sana na ginawa, mga sangkay, 'di ba? Yung tipong hinahanap na, hinalughog na, nagkaroon ng proteksyon yung iba diyan, mga sangkay na magsasalita. Kaso wala eh. 'Di ba? Ngayon lamang po sa panahon ni BBM. Handa raw silang bigyan ito ng seguridad kung kinakailangan. Ngayon pa lang, lagyan na, lalong-lalo na po yung mga pamilya. Kasi nga po, ang delikado dyan yung pamilya nila eh. Yung magiging witness. Baka nga unahan na kaagad yan eh. 'Di ba? Baka ngayon, may mga pananakot na ginagawa yan. Upang magbigay ng tibay sa mga revelasyon ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy. Mahalaga, syempre. Anyone who builds on the story of another, anyone who corroborates, I think builds on the credibility of that witness. So, sana tuloy-tuloy. Nagpapatuloy naman ang investigasyon ng NAPOLCOM para sa kasong administratibo ng mga pulis na idinadawit sa krimen. 15 sa kanila ang nasa restrictive custody na ng PNP. Ang liderato ng PNP, bukas daw sakaling naisi ng mga pulis na magsalita at tumayong testigo sa kaso. Nako, alam nyo talagang kung sino man ang nasa likod nito, mga sangkay, well, tinuturo si Atong Ang. Pero kung siya nga, mga sangkay, sa dami po ng titistigo, kung halimbawa pati itong mga pulis, iyari po talaga. Mukhang mahihirapan na po dito. Mukhang ito po yung katapusan ni Atong Ang kapag nangyari ito. If some of them will volunteer to be state witnesses or they've decided to tell all, then that will be a welcome development in the investigation. But even without that, we can solve this case even without the cooperation of the suspects. Nakahanda na rin daw ang PNP sa search and retrieval operation sa mga bangkay ng mga sabungero na posibleng pasimula ng DOJ ngayong linggo. At ayun na nga, mga sangkay, kanina nag-start na po yung paghahanap doon sa Taal Lake. Pero mayroon pa pong iba, mga sangkay, na lokasyon na naghukay daw po ng lupa tapos doon inilagay. So, talagang medyo malalim na masinsinan po itong investigasyon na kailangan nilang gawin. Bukod sa Taal Lake, may iba pang mga lugar ang pinuntahan na rin ng mga pulis. Ayan. May mga ilan na binibisita. May mga areas kami not only around Laguna or Batangas, but in other parts of the metro and other parts in the underlying areas. Saka namin i-detail at Ayon kay General Torre, nais rin nilang simula ng operasyon sa lalong madaling panahon. Ngunit ikinukonsidera nila ang lagay ng panahon at ang environmental conditions. So, ayun na. Ngayon, nag-umpisa na, mga sangkay, no? Ang paghahanap dyan. Pero ano pa lang yun? Wala pa yan, mga sangkay. Marami pa pong mangyayari dyan. Hindi po basta-basta mahanap yan. Kasi sabi doon, may mga divers daw po na sumisid na at hanggang ngayon, wala pa naman pong update, mga sangkay, na kumbaga development. Pero at least, may ginagawa na po sila. At hindi ko alam kung dadating yung tulong mula po sa Japan kasi ayon po sa report, ang Japan daw po itutulong para po gamitin yung kanilang mga high-tech na kagamitan, no? Mga matitinding teknolohiya para lamang po makita kung nasaan nga ba talaga yung lokasyon dyan sa lugar na yan sa Taal Lake. Well, ano po ang inyong opinion? Mga sangkay, comment down below. Meron tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.